Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po yung magkomentuhan na, magumpisa na po tayo. Meron na naman po nagsampa ng reklamo po sa ating po mga soldiers at mga ex-marine. Ito pong 18 ex-marines, mga kababayan, ay sinampahan po ng perjury at cyber libel, mga kabayan. Ito po, ang Bucor po. Ang Bucor, dyan po sa Muntinlupa. Ang Bucor po na si Bucor Chief na si Katapang. Ibang klase po to si Katapang. Dahil nga po sa mga mali-maleta. At mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi po ni Katapang. Mga kababayan, ibang klase po. Talaga pong halos buong ahensya ng gobyerno ay sangkot na po sa korupsyon. Pati ba naman Bucor, mga kababayan, ibang klase. Inireklamo na rin ni Bucor Chief Gregorio Katapang ang mga dati umanong bagmen ni Zaldico. Pinadidisbar din niya ang abogado ng grupo. Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Naghain na ng reklamong perjury at cyber libel sa DOJ Office of Prosecutor General si Bureau of Correction Director General Gregorio Katapang Jr. laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang ex-Marines. Sa mga naging alegasyon kasi ng mga dati umanong Marines, nag-deliver umano si Katapang ng nasa 8 maleta na may laman daw na pera kay Resign Ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay sa maanumalyang flood control project. Mariing itinanggi ito ni Katapang sa kanyang affidavit kung saan iginiit niya na wala siya at ang Bucor na ganong kalaking halaga ng pera. Anya sa loob ng maraming taon niya sa gobyerno, kailanman ay hindi siya nadawit sa kahit anumang anomalya. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects, wala po kaming ghost project. At hindi po kami na-involved sa whatever anomalies na sinasabi nila. Pinabulaanan din ni Katapang ang mga paratang naninakaw niya raw ang budget sa mga pagkain ng mga PDL kada araw. Giit ni Katapang, nakakalungkot at masakit para sa kanya na ireklamo ang mga nakatrabaho niya ng mga sundalo noon siya ay Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pagkakataong ito ay hindi ko po kayang palampasin ito dahil panininang puri na po ito. Demolition job na po ito. So, paumanhin na lang ng mga 18 Marines kung they were just way late to implicate me in this case or in this anomalies. Hiling ni Katapang na malinis ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon at i-withdraw ng mga dati umanong Marines ang mga naging pahayag laban sa kanya. Wala namang ideya si Katapang kung sino ang nasa likod nitong mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Kasabay nito, naghain din si Katapang ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay Attorney Baligod na tumatayong abogado ng umano'y ex-Marines. Para sa agenda, Ryan Reloban. Grabe, no? Grabe, imbis na imbestigahan ang hawak na ebidensya ng mga Marines. Ang ginagawa po kasama ang media ay para po pabagsakin ang mga Marines at pati po abogado. Di po ba? Grabe, no? At napakalinis po ni Katapang. Wala pong bahid na anomalya si Katapang. At never daw po siya na magkaroon ng isang damukal na pera si Katapang. Hindi po ba? Ito po si Katapang, appointee po nila yan eh. Hindi po ba nagkaroon ng problema yan kung paano po nila pinulitika rin si Bantag kasama po si Boying? Di po ba ginawa pa nga nilang wanted si Bantag eh. Di ba ginawa nilang wanted si Bantag? Itong grupo na ito. Ngayon, yung mali-maleta, kailangan daw po i-withdraw. Hindi raw po totoo. Nakita nyo po yung pangontra nila. Anong klaseng gobyerno ito? Imbis na imbestigahan mo yung mga ebidensya kung totoo, sinisira mo na ang kredibilidad at kinakasuhan mo na. Patong-patong na kaso na. Ang reklamo, patong-patong na reklamo na. Perjury, cyber libel, disbarment ng mga abogado na abogado ng mga Marines.
Ibang klaseng gobyerno ito. Paano ka makakahuli ng malalaking isda ng pagnanakaw o yung mga magnanakaw na mga buhaya sa ating bansa? Kung mismo ang may hawak at mga testigo na tatayo at patotohanan nila ang mga pagnanakaw ng mga politiko. Yung mismong testigo pa ang gigipitin at sinasabi mga walang kredibilidad at mga sinungaling. Samantalang itong mga politiko at mga appointee malilinis. Walang korupsyon, walang mga pinagnanakaw. Maniniwala po ba mga Pilipino diyan? Paano tayo maniniwalang walang naging nakawan? Wala naman silang nagawa. Wala naman silang nagawang napakaraming programa. Wala nga silang build. Mag-aapat na taon na sa panunungkulan silang lahat. Ano po nagawa? Nasaan po ang isang damukal na pera na baon na tayo sa utang? Mahigit 18 trillion na po ang utang ng bansa. Nasaan ang mga pera? Kung walang nagnanakaw na politiko at walang nagnanakaw na katulad ng Bucor, saan napunta ang pera? Saan napunta? Nawala na parang bula. Ganon po ba? Katapang? Kasi marami pong sangkot sa korupsyon ng male-malete. Di po ba? Pati mga sundalo, pati mga general, nasasangkot. Pati mga dating general, sila Anyo. Hindi po ba? Pati Comelec, media, may pare, politiko, mga appointee, katulad dito ni Katapang. Hindi po ba? At siya raw po'y dating general. Dati siyang general. Ibig sabihin, pag dating general, hindi na masisilaw sa pera. At wala na korupsyong magagawa pagka ikaw ay general at dating general. Ganun po ba? Kaya nga nagtatanong ang mga Pilipino sa mga general, laganap ang korupsyon, tahimik, tulog. Hindi po ba? Dahil wala bang korupsyon? Saan napunta ang pera ng taong bayan? Limas, ubos. Ibang klase po. Nakita niyo po, punong-puno ng media. Talagang ang media, punong-puno. Kakampi nila ang media, umano. Pero pagdating po sa mga Marines, nakita niyo po, grabe, wala halos kumakampi sa mga Marines na nagpapatoto at makapal ang kanilang ebidensya dahil kabilin-bilinan ni Saldico sa lahat ng didelibera nila ng mali-malitang pera, sobre o bag. Kukuhanan nila ng litrato, picture o video na na-deliver nila dito sa mga politiko, appointee, dating politiko, katulad ni Trillanes. Di ba? Lahat halos. Kaya ito pong gobyerno na ito, di ba? Tinigilan na nila Wala na pong investigasyon sa flood control. Wala na. Tahimik na lahat. Pati po ang Blue Ribbon Committee, tahimik na rin. Wala na rin ang ICI. Wala tayong balita sa ICI. At pati ang Pangulo, tahimik na rin. Wala na rin po ang issue ng korupsyon. Mga kababayan, ganyan po katindi. Mambudol at gawin tanga at bobo mga Pilipino. Grabe. Dahil po wala po kasing nagbabantay sa mga magnanakaw. Real talk. Wala po kasing nagbabantay sa mga magnanakaw. Kasi yung mga tagabantay natin, yung mga nagbabantay, tulog! Di po ba tulog? Walang pakailam. Dahil dagan-dagan din po yata. Dahil sa bigat ng mga maleta, tulog na, dinagnan pa. Kaya hindi makabangon. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan. Dumadami na po nagsasampa ng perjury at cyber libel sa mga Marines, sa mga ex-Marine natin, mga kababayan. Grabe po. Kaya only in the Philippines, ang dinidemanda, ang nirereklamo, ang testigo. Ang mga sangkot sa pagnanakaw, kinakampihan pa ng gobyerno at ng mga media.
Only in the Philippines. Kaya nga po tayo patuloy na nagdarasal na matapos na po ang mga kademonyohan ng mga hayop na ito di umano. Hindi po ba? Na matuldukan na po at ang ating paghihirap ay mabawasan naman at ibalik naman po nila ang mali-maletang pinagnanakaw nila. Hindi po ba? Kaya nga po uulitin ko kung talagang hindi nagnakaw ang gobyernong ito, wala silang ninakaw na daan-daang bilyon, trilyon, may nakita sana mga Pilipino. May programa, may proyektong natapos. Hindi po ba? Mag-aapat na taong ka, wala ka man lang bill, better more. Ang pinagmalaki mo, isang tulay. Yung natapos sa tulay. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kasi wala pong pinagmamalaki Wala pong ibinabalita sa atin na natapos na ang malalaking proyekto. Ang mga natatapos, yung mga naumpisahan pa ni dating Pangulong Duterte. Nung nakaraan, hindi naman programa at proyekto ng Pilipinas. Proyekto ng China doon sa Davao. Walang gastos ang Pilipinas. Ipinagmalaki. Hindi po ba? Grabe. Kaya katapang, darating naman ang panahon, katapang, lalabas naman ang katotohanan. Kung talagang ikaw ay malinis at wala kang bahid ng anomalya at korupsyon dahil ikaw ay dati kang general at hindi ka nasasangkot sa korupsyon. Malalaman at malalaman naman yan. Lalong-lalo pag wala na kayo sa kapangyarihan. Pag wala na sa kapangyarihan, ang tinatawag na lupin, doon lalabas ang katotohanan, katapang. Hindi ba katapang? At lalong-lalo ang mga pinagagawa ninyo, di umano, kay General Bantag. Hindi po ba? Lalong-lalo ng issue kay Percy Lapid. Kailangan lumabas ang tunay dyan sa nangyari kay Percy Lapid. Hindi ba katapang? Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga kababayan nagbibigay po ng comment, like, share. Siyempre po, thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa lahat po ng nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Eric Hershon ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Baldapena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan ay isama po natin sa ating mga dasal ang ating buong sambahayanan at syempre po ang ating pong ang ating mga ex-soldiers at ex-marine, isama po natin sa dasal at ang ating pong Vice President at ang dating Pangulo at Pamilya Duterte. Ang lahat po tayo ay maingatan sa kapahamakan. Isama po natin sa ating mga dasal at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!